Noong 2005, nakatuklas ang mga siyentipiko ng isang planeta na halos kapareho ng klima ng daigdig na nangangahulugang kaya nitong magsuporta ng buhay. Noong 2006, itinayo ng NASA ang pinakamakapangyarihang transmission device at sinimulan ang Beacon Project. Isang espesyal na obserbatoryo ang itinayo sa Hawaii na magpapadala ng mga mensahe sa pamamagitan ng signal. Isang satellite na umiikot sa daigdig tuwing 24 oras ang magpapalakas sa mga signal na ito at magpapadala sa bagong planeta, umaasang makakatanggap ng sagot mula sa mga extraterrestrial na nilalang. Samantala, ipinagdiriwang ni Alex ang kanyang kaarawan sa isang bar, kasama ang kanyang kapatid na si Commander Stone na gustong hikayatin si Alex na sumali sa Navy. Tumanggi si Alex at umalis si Stone para landiin si Samantha, na paulit-ulit na humihingi ng burrito kahit sarado na ang kusina. Determinado na mapahanga siya, tumakbo si Alex papunta sa tindahan para bumili ng burrito, ngunit sarado rin iyon. Nauwi siya sa pag-akyat sa bubong at nahulog sa loob ng mabasag ang isang ceiling panel. Pagkatapos kumuha ng burrito at painitin ito, nag-iwan si Alex ng kaunting pera sa counter at gumamit ng hagdan para makatakas. Ngunit nahulog siya at nasira ang maraming produkto. Ilang segundo lang ang lumipas, hinahabol na ng mga pulis si Alex sa kalsada. Nagawa pa niyang ibigay ang burrito kay Samantha bago siya tuluyang sumuko. Kinabukasan, pinagalitan ni Stone si Alex dahil sa gulo na kanyang napasukan. Mas lalong lumala ang sitwasyon nang malaman na si Samantha ay anak ng isang admiral, kaya maaaring madamay rin si Stone sa trabaho. Naglabas ng sama ng loob si Stone tungkol sa kapatid niyang walang trabaho at walang sense of responsibility, bago niya inanunsyo na pipilitin niyang sumali si Alex sa Navy. Makalipas ang ilang panahon, ginanap sa Hawaii ang isang kaganapang tinatawag na rimpak. Dumarating ang 12-dosenang barko upang isagawa ang pinakamalaking maritime warfare exercise sa mundo na layong palakasin ang kooperasyon ng iba't ibang bansa. Bago ang aktwal na ehersisyo, naglaro muna sila ng isang mini soccer tournament. Naging leader na ng American team si Alex at kasalukuyan ang nakikipag-date kay Samantha. Sa finals laban sa Japan, nasipa si Alex sa mukha at binigyan ng penalty. Itinuro ni Stone na may concussion siya at dapat ibang manlalaro ang sumipa, ngunit sinigawan ni Alex ang kanyang mga kasamahan at siya pa rin ang sumipa. Napakasama ng tira niya at nanalo ang Japan sa laban. Noong gabing iyon, ipinangako ni Alex kay Samantha na hihingi siya ng pahintulot sa ama nito para pakasalan siya, kahit na sa tingin niya ay isa na itong lipas na tradisyon. Samantala, ang signal na ipinadala ng Beacon Project ay may natagpo ang kakaiba sa kalawakan. Kinabukasan, nagbigay ng talumpati si Admiral Terence sa opening ceremony. Nahuli si Alex at palihim na sumakay sa barko para makasama ang kanyang team, na tiyak na napansin ng mga nakakataas. Sa after party, napilit ni Samantha ang kanyang ama na bigyan si Alex ng 5 minuto para makipag-usap, ngunit malinaw na hindi gusto ni Terence si Alex. Isang labis na kinakabahang Alex ang pumunta sa banyo upang mag-practice ng sasabihin niya, ngunit pinagtawanan siya ni Nagata, ang manlalarong sumipa sa kanya. Nauwi ito sa pagtatalo na humantong sa suntukan. Ilang segundo lang ang lumipas, nasa opisina na sila ni Terence, kunwaring aksidente lang ang nangyari, ngunit hindi sila pinaniwalaan ni Terence at pinagalitan silang dalawa. Pagkatapos, humiling si Terence na makausap si Alex ng sarilinan at sinabi sa kanya na sinasayang niya ang kanyang kakayahan at na mas may karapat-dapat sana kay Samantha. Naging maayos ang unang araw ng kaganapan at naipakita ng lahat ang kanilang husay sa pagtutulungan habang pinamumunuan ang napakaraming barko, eroplano at helikopter. Kinagabihan, kinumpirma ni Stone na matatanggal si Alex matapos ang ehersisyo. Kinabukasan, ipinagpatuloy ni Samantha ang kanyang trabaho bilang physical therapist. Inatasan siya kay Mick, isang dating kolonel na nawalan ng parehong paa sa isang misyon sa labanan. Mula noon ay labis siyang nalugmok, kaya isinama siya ni Samantha sa mga paglalakad at sinubukang turuan ng bagong pananaw sa buhay. Samantala, isang napakalaking bagay ang dumaan malapit sa Jupiter at nahati sa 5 piraso. Napansin ito ng Department of Extraterrestrial Contact sa kanilang mga radar at agad na kinontak ang NASA, ang Air Force at ang Beacon Project. Lumilipad ang mga bagay na ito sa pormasyon at tuwirang patungo sa daigdig na nangangahulugang mga matatalinong sasakyang pangkalawakan ang mga ito at hindi basta-bastang asteroid.
Isa sa mga sasakyang ito ang bumangga sa isang satellite at humiwalay sa grupo habang nagkakalasog-laso. Ang apat na natitirang sasakyang pangkalawakan ay bumagsak sa karagatang Pasipiko na nasaksihan nina Samantha at Mick mula sa mga burol. Ang sirang sasakyang humiwalay ay bumagsak naman sa Hong Kong, winasak ang maraming gusali at nagdulot ng pagkamatay ng libo-libong tao. Libo-libo pa ang nasawi dahil sa bumabagsak na mga debris habang sinusubukan nilang tumakas. Di naglaon, kinumpirma ng mga teknisyan na ang mga sasakyang ito ay nagmula sa bagong planeta na nangangahulugang tumutugon sila sa mga signal na ipinadala ng mga tao. Itinigil ng lahat ng barko sa Hawaii ang ehersisyo at sinimulan ang paghahanap sa mga sasakyang pangkalawakan sa dagat, kahit na hindi sila lumalabas sa radar. Sinuri ng mga siyentipikong sino ang sirang sasakyang pangkalawakan at natuklasang gawa ito sa isang hindi kilalang materyal. Ang mga grid pattern nito ay tila isang unit ng komunikasyon. Makalipas ang ilang oras, may napansing kakaiba sa ibabaw ng tubig ang mga barko sa Hawaii, ngunit hindi pa rin ito lumalabas sa kanilang mga radar. Isang bangka ang lumapit sa sasakyang pangkalawakan at sinubukang makipag-ugnayan, ngunit walang tugon. Tumalon si Alex sa metal at walang nangyari, kaya sinubukan niyang hawakan ang pangunahing estruktura, subalit tinamaan siya ng isang malakas na kuryente at tumilapon palayo. Habang nagmamadaling sumaklolo si Cora, nag-ipon ng enerhiya ang sasakyang pangkalawakan at nagpakawala ng dalawang sinag patungo sa langit. Bumuo ito ng isang force field sa paligid ng lugar na ikinulong ang kalahati ng fleet sa loob. Ang mga nasa loob ng field ay hindi na makipag-ugnayan sa labas at nagsimulang pumalya ang kanilang mga radar. Isang fighter jet ang nagtangkang lumusot sa force field, ngunit sumabog ito pagdampi. Biglang umahon mula sa tubig ang mga sasakyang pangkalawakan na nagpapatunay na napakalalaki at napaka-advanced ng mga ito. Nang patunugin ni Stone ang busina ng kanyang barko, bilang babala, tumugon ang isang sasakyang pangkalawakan ng isang napakalakas na shockwave na nagbasag ng bawat bintana at nakasakit sa pandinig ng mga tao. Pagkatapos, nagpaputok ang hukbong dagat ng isang warning missile na walang idinulot na pinsala. Tumugon ang sasakyang pangkalawakan ng mga alien gamit ang sarili nitong mga misele, kaya nagsimulang magpaputok ang mga sundalo upang sirain ang mga ito sa ere. Sa kasamaang palad, may isang misele na tumama pa rin sa isang barko at sumabog na nagdulot ng matinding pinsala at ikinamatay ng ilang tauhan. Sa bangka, paikot-ikot ang koponan sa paligid ng sasakyang pangkalawakan habang nagpapaputok at umiiwas sa mga pag-ataking paparating sa kanila. Iniutos ni Stone na magpaputok din ang pangunahing barko, ngunit sira ang kanilang locking systems dahil sa shockwave kaya hindi naging epektibo ang pag-atake. Gumanti ng putok ang sasakyang pangkalawakan at muli, hindi napigilan ng mga sundalo ang lahat ng misele. Isa ang sumabog sa barko, ikinamatay ng ilang lalaki at nagbutas sa hull na naging sanhi ng pagpasok ng tubig. Sa desperasyon, iniutos ni Stone sa kanyang mga tauhan na ipagpatuloy ang putukan, ngunit gumanti ang kalaban ng mas malakas na pag-atake at sumabog ang buong barko. Matapos masaksihan ang pagkamatay ng kanyang kapatid, ipinabalik ni Alex ang bangka sa fleet. Nalaman niyang lahat ng nakatataas na opisyal ay nasawi sa pag-atake, kaya siya na ang susunod na pinakamataas na ranggo at siya na ang namumuno. Uhaw sa paghihiganti, inutusan ni Alex ang crew na maghanda para sa isang buong pag-atake. Sa barkong Hapones, iniutos ni Nagata sa kanyang mga tauhan na magbigay ng suporta. Agad na gumanti ang mga alien at pinatigil ang barko ni Nagata sa pamamagitan ng isang malakas na pagsabog. Gusto pa sanang ipagpatuloy ni Alex ang laban, ngunit pinaunawa sa kanya ng kanyang crew ang katwiran, kaya iniikot nila ang barko at nagtungo upang iligtas ang mga sundalong Hapons mula sa kanilang lumulubog na sasakyan. Dahil wala ng agarang banta, itinabi ng sasakyang pangkalawakan ang mga kanyo nito. Gayunman, muling nag-ipon ng enerhiya ang pangunahing estruktura ng alien at nagpakawala ng maraming shredding machines, kasama ang isang mas maliit na sasakyang panghimpapawid. 2 shredder ang lumapag sa base militar ng Hawaii, winasak ang bawat gusali, jet, at helicopter na madaanan nila. Isa pang shredder ang lumapag sa bayan at naputol ang isang laro ng baseball. Huminto ito sa harap ng isang bata, ngunit hindi ito pinansin. Sa halip, inatake nito ang iba pang mga makina at estruktura gaya ng mga tulay na naging sanhi ng pagkahulog ng mga sasakyan sa bangin. Sa mga burol, nakita ni Mick at Samantha ang mas maliit na sasakyang panghimpapawid na dumaan.
Natagpuan sila ng pulis at pinayuhang lisanin ang lugar, ngunit nanatili si Mick dahil gusto niyang makita ang mga alien. Lumapag ang sasakyang panghimpapawid malapit sa obserbatoryo at lumabas ang piloto upang suriin ang estruktura. Nang lumitaw ang mga sasakyan ng pulis sa kalsada, pinahinto sila ng isang malakas na shockwave at inatake sila ng piloto. Habang inililigtas ang mga Hapons, natagpuan ng crew ang pilotong alien na nahulog mula sa banggaan ng satellite. Inalis nila ang helmet upang mas mapagmasdan ito, ngunit nagising ang alien at sinunggaban ang mukha ni Alex. Dahil dito, nakakita si Alex ng isang pangitain ng mga alien na umaatake at sumasakop sa napakaraming planeta sa buong universo. Biglang may pagsabog na tumama sa pader at napabagsak ang lahat. Sa pamamagitan ng butas sa pader, pumasok ang mga sundalong alien sa barko at kinuha ang kanilang piloto bago umalis. Narinig ni Alex sa radyo na may dalawang lalaki ang bumagsak sa ibang sektor na nangangahulugang may isang